Hello, good afternoon. Hello. Baka sabsabalin siya yung introduction tayo, no? Hansamis, baka ko na yung adan ti asawa kanya. Ati may samat nga anak ko. So anyway, it's almost 10 years now na ako po ay naging pastor dito ng mga young people. And I mean, 10 years na po, mag-11 na sa July. And I praise and thank God for this opportunity. I think it's my first time to speak to you, Metro Baguio, the young people. Even last month din yata, yung March, it's my first time also to preach sa mga, yung Metro Baguio din natin na fellowship together with the adults. And this time, it's my honor and privilege to speak to you about this topic, rooted in Christ, faith that stands on God's promises. But before that, ay gusto ko pong i-appreciate yung mga nag-testify. Kapag nag-testify po kayo dito ay encouragement din po yun sa atin. At it's my suggestion din na you tell your ministries yung mga ginagawa po ninyo sa church para makakapagkuhan din kami or bawat isa ay ganun palang ginagawa nila sa mga young people. Dahil ngayon, paiba-iba yung strategy ng young people kung paano namin kayo i-gather or paano namin kayo encourage. Kasi ngayon, mahirap mag-encourage kasi more on mga phone, no? Nandun tayo lahat sa technology at parang ang hirap ng habul-habulin yung mga young people. Siguro, karamihan sa mga young pastors din, yung mga youth pastor, tinatanong ko din, kumusta yung youth ninyo dyan? On and off din sila. Dadami. Di ba? Napapansin nyo yun? Pag may occasion, marami. Pag may picnic, marami. Di ba? Ganun. So, tingnan natin itong lesson natin. Are we really rooted in Christ sa ating pananampalataya? I mean, of course, dito sa ating binasa, or yung binanggit kanina, Colossians chapter 2, verse 6 to 7. I will read verse 6. I will read 6 and 7. Sabi niya po rito, therefore, as you have received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him, having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed, and overflowing with gratitude. And gusto ko pong basahin din yung verse 8. See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ. Before we continue on, let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa hapon na ito para makapag-aral kami ng iyong salita. Dalangin po namin ang banal na Espiritu na mag-guide sa amin at magbigay ng katalinuhan, Panginoon, na galing sa iyo. And we pray, Lord God, that you will touch the hearts of these young people. And I pray that you will challenge them also to keep on their faith. And they will really be rooted in Christ. Sa gayon ay hindi po sila madaling malinlang ng mundong ito. We praise and thank you, and we commit everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so nabanggit ko po kanina that this world is full of deception. Hindi ho ba? Maraming mga lumilin lang sa atin, lalo na sa mga young people. You know, isa na mga mabilis na manglinlang sa atin online. Okay? Kaya pag hindi ka rooted sa iyong pananampalataya, madali ka na lang, totoo ito Parang totoo ito. Now, maraming nanlilin lang sa atin at madali tayong maniwala. Okay? So, dahil dyan ay yung mga ugat natin or yung root natin, mas madaling makalas or ma-shake. And may mga, dito sa ating binasa kanina, may tatlo po tayong nakita at pag-aralan kung paano po mananatili sa ating, yung root natin sa Panginoong Jesucristo. Okay? Una po ay yung sabi niya sa verse na ito, therefore as you have received Christ, and I believe lahat po tayo ay mananampalataya dito. But of course, if
meron po dito ang sumama na wala pa si Kristo sa buhay niya. I hope and pray that you will accept Him as your Lord and Savior. You will put your trust in Him para po ay sa gayon ay patuloy po kayong lumago sa iyong spiritual. Dahil ayan po, sabi niya dyan, therefore as you have received Christ the Lord, so walk in Him. Una na makita natin dyan yung word na in Him. Dito po natin kukunin yung mga in Him na yan. Walk in Him. So, ibig sabihin po nito, umuna makita natin, walk in Him para po tayo yung manatili ang ating ugat sa Kanya. Walk in Him. So, according to Him, so, ibig sabihin ng walk in Him is maglakad po tayo or lalakad po tayo dito sa mundong ito according to His will, according to Him. So, ayon sa Kanyang kagustuhan. Okay? Ayon sa Kanyang kagustuhan. So, ma-remember nyo yung ibig sabihin ng WWJD. Anyone? Hindi nyo alam yan? Yung mga 1990s lang, man dyan, sumisigaw. What would Jesus do? Halimbawa, kasama nyo ngayon ang Panginoong Jesucristo. Of course, He is always with us. Ano kaya ang gagawin niya kapag kasama mo siya? Or ikaw, tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang gagawin ko kung kasama ko ang Panginoong Jesucristo? Isa ho yan na magbibigay sa atin, magiging conscious tayo sa lahat ng ating gawin. Halimbawa, sa mga kaklase, kayo mga nag-aaral. Kung nag-aaral kaya sa ang Panginoong Jesucristo, mangungopia kaya siya? Mag-cheat kaya siya? Is He going to lie? Diba? And I believe hindi ho. At kapag lagi kayong may kasama, di ba parang conscious nyo na, pag gagawin ko ito, baka susundan ako ng kasama ko. Parang ganun yung idea na ito na nagiging conscious tayo na sa lahat ng ating gawin ay dapat sang-ayon ng Panginoon. Sa inyong mga spiritual life, sa iyong paglakad bilang isang Kristiyano, bilang isang anak, nakikita niyo ba na you are walking in Him ayon sa Kanya? I don't want to be judgmental. Baka sabi niyo, grabe naman, parang nakaka-judgmental naman ng mensahe na ito na ganito ang ginagawa natin, parang may ibang kilos ba tayong ginagawa but this is a prevention for us para alam natin kung anong gagawin natin next. So, walk in Him. Marami mga benefits na kapag tayo po ay naglalakad niya. Tinutulungan tayo sa ating mga graduating. Ano kaya ang kukuha ko na kurso? You will consult to the Lord. But, of course, paano mo malaman kung ano yung gusto ng Panginoon sa iyo? Now, dito na po tayo, i-focus yung dito. Yung, paano malaman yung Panginoon sa iyo? Let's go back to His Word. Paano mo iusap ang Panginoon sa atin? Sa salita ng Diyos. Meron ba sa atin nagbasa ng Biblia kanina? Pagbangon niya sa kanyang higaan, nagbasa ba tayo ng Biblia? Are we really, nag-aaral talaga ba tayo ng Biblia? May mga ba sa inyo, sa inyong churches, di ba may parang devotional book or something ganon na chinecheck ng mga pastors natin? Kumusta, nakapagbasa ka ba ngayon? Kumusta ang relationship mo sa Panginoon? Meron ba yung ganon na yung mahilig magsulat-sulat ng kanyang devotion? Baka meron. May prize dito, siguro may bibigay yung mga officers dito. Meron ba sa inyo nung nagda-diary ng kanyang devotion? May iba. Gumaganon, baka talagang nahihiyang magtaas ng kamay. Meron ba sa inyo? Hello? Or wala? Ano yun? Ngayon kasi nasa cellphone na lahat. Doon na kasi nagse-cellphone, doon na kasi yung nagbabasa ng Biblia. Hindi ko alam kung narinig nyo na to, na may mga ganun talaga, sinasabi nila na sa Bible ako nagbabasa.
sinabi ko rin to sa mga young people dito, sige, tignan nga natin kung talagang nagbabasa kayo ng Biblia, yung application nyo ba at binubuksan nyo ba talaga? Kapag titignan mo yung battery usage ng yung cellphone, ano yung una percentage na kinain ng application na yan na battery? Napansin nyo yun? Ang una sa mga one is Facebook. Yung iba na umunguna, TikTok. Grabe. Yung iba naman, Instagram. Yung iba, YouTube. Yung iba, games. Online games. Kaya minsan, galit na galit yung mga young people pag naglalaro ng online. Kapag sinabihan ng nanay, "Nak, bili ka ng ganito." "Wait lang, ma." Lahat na lang, wait na lang kasi hindi mo pwedeng disturbuhin yung naka-online, right? Hindi ko alam, hindi ako mahilig sa mga online games na yan. Ano bang mga online games na patok ngayon sa mga generation ninyo? ML? Ngayong generation, anong ngayon? Roblox? Ano daw? Parang nahihiya kayong magsabi Ano yun? Blocks? Ay, hindi ko alam kasi ang mga yan. Blockbuster? Blockbuster? Basta yan. Baka yan yung mga number 1 na application sa inyong one. Tapos sabi niyo, nagbabasa ako ng Biblia habang nakikinig ako ng mensahe, nagse-cellphone, Pag sinita, hindi itong Bible, ang bilis ng kamay pala Lumipat agad sa Bible app. Marami mga ganon na mga young people, pag nag-observe ako sa mga tinitignan ko yung mga cellphone nila, naglalaro ng ML, kunwari. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa yun. Ang galing, So how can you say you are walking in Him even inside the church, in your fellowships? Wala. Kaya pag nasa labas na kayo, madali na lang kayong hugutin ng kaaway. Di ba? At yung typing natin, rooted in Christ. Okay? Yung faith natin madaling ma-shake dahil hindi na rooted sa salita ng Diyos. Hindi na rooted sa Panginoong Yesus. So, you walk in Him, read the Word of God. Okay? Diba? Ito yung manual natin kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. The Word of God. Maraming mga nagsasabi na hindi ako marunong magbasa. Hindi ko alam kung sa inyo yon. Or wala akong Biblia. Sa cellphone nga pwede kang magbasa, di ba? Habang nasa jeep ka, pwede kang magbasa or nakikinig. Parang actually, gusto nang isubo na ng Panginoon sa atin yung kanyang salita. Ang gagawin na lang natin is ingangan na natin ang ating mga bibig at kainin. Pero wala pa rin. No? So, yun. Paano natin malaman or how to know or how to walk in Him? Let us go back to His Word. Actually, itong mga to, practical lang ang mga sinasabi ko dito. And yung mga doctrinal, tanungin nyo na lang ang mga pastors nito. Dahil I believe, itong mga practicals ay yung madali na lang na i-apply. Okay? And I want you to enjoy your spiritual life as well. Kung gusto niyo i-enjoy ang relationship niyo sa Panginoon, di ba? Makipag-communicate ka sa Panginoon. Naalala ko nung nanliligaw pa ako. Parang araw-araw, gabi-gabi, gusto ko siyang tawagan. Kahit walang kwenta yung pinag-uusapan, kumusta? Inaanto ka na, gusto mo pa rin kausapin. Ganyan sana yung relationship natin sa Panginoon. Yung parang araw-araw, anytime, gusto natin kausapin ang Panginoon. Gusto natin kausapin yung gusto natin kausapin, di ba? Lalo na nung sa seminary, bawal ang cellphone. Bawal ang cellphone. Kapag, may time yun Pero may paraan pa rin. Dalawa yung cellphone, yung isa submit, yung isa naman gagamitin sa pantawag. Di ba? Minsan kung ano-ano na lang, hey, kumain ka na ba? Diba? Kumusta ka na dyan? Anong ulam nyo? Mga walang bagay, pero gusto ko pa rin noon.
Ang Panginoon, kinukumusta pa natin, tinan ko nga ang salita ng Diyos. Kaya gusto niya sa akin. Gusto niyang sabihin sa akin. That's how we read the word. Sana. Pero sad to say, maraming mga bagay niya na we are being deceived by this world. Mas gustong-gusto natin na magbasa ng mga komento sa Facebook. Di ba? Ang bilis natin. Lalo na ngayon, time ng politiko. Ang galing-galing nating mag-comment, mag-react. Pero sa Biblia, wala na. Tama ba? Do you agree with me? Natameme kayo Kung nag-agree naman kayo, amen, ganun, or ano ba, thumbs up kayo lang dyan, para hindi kayo maantok. So, let us walk in Him. Now, next dito po, yung sabi niya dyan, having been firmly rooted and now being built up in Him. So, yung word na in Him na naman, kukunin po natin yung word na rooted in Him, yung binasa natin dyan. No? Rooted in Him, so rooted in Christ. Okay? Rooted in Him. Kapag naririnig natin itong rooted or root, anong pumapasok sa isipan ninyo? Ha? Hello? Anong pumapasok sa isipan nyo? Laksan ninyo. Ano yun? Wala? Laksan mo nga yung sinasabi ng katabi nyo, parang may binubulong 3. Oh, di ba? Tama. 3. Or yung mga damo. May mga root yan. Alam nyo, may iba't ibang klase ang root. Hindi ko alam yung isa, hindi ko mabanggit yung isa May tinatawag na taproot. Taproot ba? Di ba yung... Hindi takrot Yung taproot, nasa kwan lang yung roots niya. At saka yung isa, ano ngayon, yung root niya is lumalalim. Sino yung mga nag-aaral ng biology? Ay, biology or... Ano yun tawag doon? I-search nyo nga, 2 types of roots. Basta may tawag doon, banggitin nyo na lang kung na-search nyo na Yung root na ito is yung lumalalim. Isang katangian ng isang palm tree, di ba pag nakikita natin sa video or sa movie, sa disyerto. Hindi ko alam kung meron ba sa inyo nakakita ng disyerto na. Namamangha ka na lang, may mga palm trees doon na nakatayo or buhay na buhay. Alam niyo kung bakit, anong dahilan? Yung kanyang roots, pababa ng pababa. Kahit gaano ilang milya yan, until mahanap niya yung waterbed. Kaya pala may source ng tubig pa rin yung nakatayong doon palm tree. Yan sana din ang ating may kumpara sa atin. Kahit gaano kalalim, no? Magbasa ng salita ng Diyos, let us root our faith in Christ. Ito, hindi basta-bastang, anong Tagalog ng ma-uproot? Nahirapan din ko yan, no? Mabunot, tama? Hindi basta-basta bunutin yung isang root, isang halaman na malalim yung kanyang root. Kaya minsan, ang isang Kristiyano, kapag hindi nag-root, hindi masyadong lumalim yung kanyang root, madali na lang siyang mawala sa pananampalataya. Di ba? Napansin niyo, may mga Kristiyano, young people, may narinig lang na hindi maganda, hindi na ako pupunta. Hindi na ako makipag-fellowship. Nadismaya lang, may nakita lang siya sa isang church, may inobserbahan lang siya, di ba? Hindi na ako makipag-fellowship. Ang tagal-tagal naman ng mensahe, ayaw ko na. Hindi na ako makikinig. Ayaw ko ganito, ganyan. Di ba? Marami mga Kristiyano ganyan, young people, ganyan din ba tayo? Dahil hindi nag-root, hindi lumalim yung roots natin, madali na lang tayong madismaya. And this speaks of maturity. Sana nagmamature na tayo. So, kapag bumaon na po ang ating ugat kay Kristo, hindi tayo basta-basta natitinag or mabubunot.
So yan nga po, ang isang kahoy, no, pag lumalim na ang kanyang kwan, kahit anong bagyo, pag ganyan-ganyan lang yan, pero hindi yan matitinag, hindi yan matutumba. Maraming bagyo ang dadaan sa ating buhay. Storms of life may come. Pero sana, kapag rooted ka, hindi ka basta-basta mag-give in kung sa anumang mga pagsubok sa buhay natin. Hindi ka basta-basta madismaya sa simbahan, sa iyong pananampalataya sa Panginoon. So, individually, you must desire na lumalim ang iyong pananampalataya. Ano bang ginagawa natin para lalalim ang ating spiritual life? Of course, isa na doon, magbasa ng salita ng Diyos. Fellowship, isa rin ito. Actually, ito yung bilang isang young people pa rin, no? Lumaki po ako sa fellowship. Kesek conference, hindi ako nag-absent. Parang ganun. Lahat ng mga conference, yung Kesek conference nung naging young people na ako, actually nag-start ako nung 12 years old ako. May nakikita ako dito, hindi ko alam kung ilang taon ng mga to. Ilang taon kayo? 9? Hello? Hi. 1. Ilang taon ka na? 9. Oh, di ba? Ang galing. Pero nung 12 years old ako, sumama po ako sa Kalinga. Hindi ko po makalimutan yung namin doon. Ang topic po noon doon is destroying your Baals. And ang aming speaker noon is Pastor Zoilo Anat, I think. So hindi ko po makalimutan hindi ko po makalimutan yon. And dyan po tayo din lalago spiritually. Mga fellowships ninyo, kapag may fellowship kayo sa inyong churches, di ba? Yung iba, Friday night. Yung iba naman, Sunday afternoon. Hindi ko alam kung sa iba naman, Saturday. Kumusta ang fellowships ninyo sa iyong mga churches? Is it good? Kasjay or ganon? Yung iba, half-half. Yung iba naman, ganito. Alam nyo, isa din na para makatulong din ito sa inyo, sa paglago ninyo, attend po kayo ng mga fellowship. As much as possible, wala yung dahilan hindi ako pupunta kasi wala akong pera. Di ba ang camp natin, every December po yan, mag-ipon po kayo. Yung ibang churches, yung mga ibang young people, nag-iipon po sila as a whole, no? Kami meron po kaming, kung gusto niyo meron po kaming piggy bank para sa camp. Maglagay kami dyan. I-secure nyo na lang kasi may mga bata na nanunungkit ng mga barya-barya, no? Secure nyo lang. And yun, kapag at least meron na kayo, may naipon, pwede yung pandagdag sa transportation. At least may transportation kayo. Yung isipin nyo na lang ay yung pang-registration ninyo. Pero sa church namin, sa Minac, may nag-i-sponsor talaga. Sa akin, siya ang gusto kong i-sponsoran. Kaya pagbalik nila sa churches, nagtitestify sila. Para makinig din sila magtitestify sila kung ano yung napag-aralan nila. And that's part of your growth. No? That's part of our growth. Paglago natin. Para maging mas rooted pa. At minsan, I encourage you, kapag andito kayo sa fellowship, magtanong-tanong naman kayo sa mga ate ninyo. Kumusta ka? Anong ginawa mo? Ganito, ganyan? Paano ka ba nagdi-devotion? Yung ganon, hindi yung kung ano-ano na lang pinag-uusapan ninyo dyan. Yung mga, may brochure ka dyan. Ano yung bagong labas ngayon, di ba? Ng mga kung ano-ano damit, pabango. Hindi yun. Kundi you ask someone, and as much as possible ay maging blessing ka every fellowship. Gusto nyo yun? Every Sunday din, you want to be a blessing? Find someone na kausapin. And after that, ipag-pray mo siya. Can I pray for you? Can I pray for you? Lalo na pag nauna ka sa Sunday service. May nakita kang kumustahin mo. Can I pray for you? You want to enjoy your spiritual life? You do that. And the more na ginagawa po natin ito, the more na nag-root po tayo sa ating spiritual. Of course,
number one natin na kwan dyan is the Word of God. You can never grow or you can never, yung hindi po bumabaon ang ating faith, of course, kung hindi sa Panginoon, sa salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan lagi, hindi siya masyadong, hindi tayo hindi yung root natin, madali lang siya. Kaya kailangan nating, lahat ng ating conversation must be directed to God. Kaya, every time na nagpipray din ako, Lord, bless our conversation. Di ba? You want to enjoy your spiritual life? Yan, active kayo sa mga yan. And then lastly, build up in Him. Yung our strengthen or mature sa Kanya. So it is our heart's desire na tayo maging mature para magbunga din tayo. Ayan. Magbunga ang ating spiritual life. Hindi lang yung, active ka nga, pero, lagi ka nga sa church, pero hindi ka naman nagpapagamit. Magpagamit kayo. So, what are the steps how to mature as youth? Okay, of course, attend trainings. How to share the gospel, how to give tracts. Meron po ba tayong mga programs sa churches natin, mga ganon? Sa Luacan na I believe active sila doon, yung mga ganon na activities. Dumalo po tayo para paano tayo mag-share ng gospel. Kaya may mga young people na, can you share the gospel to this person? Hindi ko alam. Marami mga ganon. Until lumaki na sila, matanda na sila, hindi pa rin nila alam mag-share ng gospel. Dahil hindi sila na-train. And this is our part as well as youth pastors or as pastors. It is our duty to train you, di ba? Na gumawa ng ministry. So, attend trainings on how to share the gospel and on how to disciple. Now, ito ang tanong ko. Ano po yung involvement ninyo sa church? Okay? Sinong nagsasabing ang involvement niya sa church is choir, singer, taas ng kamay? O isa lang, nagka-choir ito ng mag-isa, galing. Hindi, may kasama syempre. How about, ano pa bang mga activities tayo sa inyong mga churches? Yung nagtuturo ng mga bata, meron ba rito? O, taas ng kamay. O, isa, dalawa, tatlo, apat. O, baka yung iba naman, yung mga nagsaserve ng merienda. VBS, teachers. O, tignan nyo, yung iba, hindi pa nagtataas. Yung iba naman kasi, sa kanila lahat. Sila yung nagtuturo ng bata, nagsaserve ng pagkain ng bata. Yung iba naman, siguro sa young people, taga-ganon lang. Nakita niyo, ganon-ganon lang sila, no? Why not involve yourself in the ministry? Maraming mga ministries. Pumunta po kayo sa mga ministry outreaches. Alam nyo, kapag na-involve kayo sa ministry ng mga outreaches, paglaki ninyo, kayo mismo yung magiging supporter ng ministry sa mission. Yung mga nakakaintindi ng ministry, sila pa yung talagang giver. Alam ko sa inyo, malapit na kayong mag-college. After college, ito yung maganda na parang cycle sa church natin. Nung nag-college ka, nagtuturo ng bata. Nung nag-graduate ka na, may trabaho ka na, kayo na yung nagbibigay ng pangmerienda. O, di ba? Ganun po yung ginagawa namin dito actually. Yung mga nag-graduate na may trabaho na, isang chat lang yan. Meron po kaming fellowship, Metro Baguio, this coming 3rd Sunday, can you give something para sa aming merienda? Alam nyo, automatic agad, ting! GCash. Wow, gusto ba ninyo yun? Maging supporter din kayo. Maganda yun. Na practice ng isang church, natuturuan kayo mag-tithes, mag-give para sa Panginoon. And that's part of your growth. Your fruit. Ano ho? Kasi, bihira na ngayon ang supporter sa ministry. Missions. Di ba? Kunti lang ang nag-kuhan sa mission natin. Tingnan nyo, yung part natin ay yung Metro Baguio
campsite natin. O, di ba? Iniisip ba natin na ay magbigay din tayo as young people? Magbigay din tayo. Di ba? Magbigay kayo. Actually, kung hindi man tayo yung gagamit, yung magiging anak nyo, no, magkaasawa kayo, ano? Magiging yung next generation. Di ba? Huwag nating isipin na, hindi naman kami gagamit dyan. So, yun yung mga bagay na kapag you are built up in Christ, yun, nagkakaroon na ng bunga. And I hope and pray na you involve yourselves. Yun yung ma-practical, ano? Sana po ay, kung hindi nyo alam kung saan kayo, ano to, hindi nyo alam kung ano yung gusto nyong involvement, tanungin nyo yung pastor, ano pa yung pwede kong gawin? I mean, pwede kong maitulong sa church. Magtanong po tayo. Kung wala ka pang ministry sa church, ay sana po ay you will find, you pray that the Lord will use you in your churches. And I hope, kapag yan po, lagi po tayong, you are rooted in Him, you walk in Him, and you are built up in Him. I believe hindi po tayo basta-basta na matinag sa anuman na kasalanan or anumang mga problema. Hindi tayo basta-basta umaalis sa ministry natin. Okay, so yung ministry na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. So, walk in Him, rooted in Him, and then built up in Him. So, mayroon po tayong 3 questions dito na pwede po ninyong pag-usapan as a group. Pwede kang pumili ng isa or dalawa na sagutin sa inyong kagrupo. Okay, so ilagay mo lang dyan na question para pag mamaya you will just glance kung nakalimutan yung question. So, I think we will group ourselves. Maghanap po kayo ng mga hindi nyo ka-churchmate, ha? Kasi itong mga observation ko, pag nag-fellowship, yung ka-fellowship din ninyo, yung mga, kung halimbawa, mga taga-buyagan, buyagan lang din ang kausap. Ay na. Yung taga-piko, piko lang din ang kausap. O, makipag-usap kayo sa mga kwan. Kaya, tingnan ninyo na hindi nyo ka-churchmate yung magiging ka-grupo nyo. Can we make it 5? At least 5. And then, mamaya, pumili po kayo ng representative na mag-bigkas or mag-report, no? Sa mga yung group time natin. Okay, so can you group yourselves at least 5? Basta hindi nyo ka-grupo, ka-churchmate, ha? So yung mga babae rin, yung mga lalaki, kayo naman, maghanap po kayo, ha? Yung mga kasama ninyo. Okay? So, come on, you group yourself now. You can just, disarrange your table, chair ng 5, no? So, after that, we will hear something from you.